Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2241 hanggang Kabanata 2250. Kabanata 2241. Tungkol sa usapin ng Qingyu tribe, kahit na alam ni Yehan ang tungkol dito, hindi niya ito masyadong iniisip. Ang lugar na ito ay isa lamang hintuan sa kanyang paglalakbay patungo sa lupain ng lahing halimaw. Kahit pagustuhin ng Qingyu tribe na makipagkaibigan sa kanya, maaaring hindi rin siya pumayag. Ngunit ang hindi alam ni Yehan ay siya mismo, isang henyo na nagtataglay ng kapangyarihan ng demonyo, ay biglang lumitaw sa Qingyu tribe. Sa ngayon, hindi lamang ang Qingyu tribe ang nakakaalam nito, kundi maging ang ilang kalapit na tribo. Ang kahalagahan ng isang henyo na may kapangyarihang demonyo ay malinaw para sa mga pinuno ng mga tribo. Karaniwan, ang ganitong uri ng henyo ay mula lamang sa pambihirang pinagmulan. Kadalasan, ang pamilya maharlika lamang ang may kakayahang magpalaki ng ganitong klaseng nakakatakot na henyo. Kung sakali man na hindi siya galing sa maharlikang pamilya, tiyak na may makapangyarihang guro sa likod niya. Kaya naman, para sa mga tribo, napakahalaga ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya. Bukod pa rito, si Yehan ay nagtataglay ng kapangyarihan ng halimaw, kaya tiyak na malalampasan niya ang milyon-milyong nilalang sa hinaharap. Kahit ang maharlikang pamilya ay hindi ito maaaring baliwalain. Dahil dito, hindi nagtagal matapos kumilos ang Qingyu tribe, nalaman din ito ng mga makapangyarihang tribo sa paligid. Palibhasa ay madalas may alitan ang mga magkalapit na tribo, masusing nagmamatsyag ang bawat isa, naghahanap ng pagkakataong sakupin ang iba at palakasin ang sarili. Narito ang isang lungsod na medyo luma ang anyo. Ang mga lungsod ng halimaw ay naiiba sa mga lungsod ng tao, mas malalaki at mas matataas ang mga gusali. Makikita rin ang iba't ibang kakaibang estruktura na animoy nasa isang kastilyo ng mga halimaw. Sa gitna ng mga sinaunang gusali, dama ang bigat ng kasaysayan at ang matatag na espiritu ng lahing halimaw. Dumating si Yehan sa lungsod na ito. Ito ang kanyang unang totoong pakikipag-ugnayan sa lahi ng halimaw. Para bang pumasok siya sa isang kaharian ng mga halimaw. May mga halimaw na nag-anyong tao, at mayroon ding may katawang halimaw ngunit marunong magsalita ng wika ng tao. Sa madaling salita, lahat ng lumilipad sa himpapawid at naglalakad sa lupa ay makikita sa lungsod na ito. Siyempre, si Yehan ay nagpakita rin bilang isang halimaw. Walang magdududa sa kanyang pagkakakilanlan dahil sa aura ng halimaw na nakabalot sa kanya. Kadalasan, ang mga halimaw ay nagtatago ng kanilang aura upang maiwasan ang gulo. Pagdating niya sa lungsod, pumasok siya sa isang restoran. Walang gaanong pinagkaiba ang pamumuhay ng mga halimaw at ng mga tao dahil madalas ay ginagaya ng mga halimaw ang tao. Mga usapan sa restoran. Narinig ko na ang 6 na tribo ng Black Bear, Xiaoyu, Whitesnake, Qingyu, Chenteng, at Taiyuan ay lumalakas at mas maingay kaysa dati. Kung magpatuloy ito at lusubin pa ng mga tribo mula sa malayo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi na iyon mababago. Ang Yaozo ay talagang isang lahing mahilig sa digmaan. Imposibleng magkaroon ng ganap na kapayapaan. Gayunman, gaano man kalaki ang gulo, hindi papayagan ng maharlikang pamilya ang malawakang pagpatayan. Kapag nagkaroon talaga ng kaguluhan, mas mabuting iligtas muna natin ang ating sarili. Punong-puno ng ingay ang buong restoran. Ang amoy ng alak ay nangingibabaw, nagpapagalaw sa likas na karahasan sa buto ng bawat halimaw. Tahimik na nakaupo si Yehan sa isang sulok para bang natutunaw siya sa paligid. Ngunit ang kanyang likod na puno ng kalungkutan ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam, tila siya ay hiwalay sa lahat. Bigla, isang malakas na kaguluhan ang narinig mula sa labas. Sunod-sunod na pumasok ang isang grupo ng makapangyarihang mandirigmang halimaw. Sa isang iglap na puno nila ang magkabilang panig ng restoran. Ang kanilang kilos ay mabilis at disiplinado, at ang kanilang katawan ay naglalabas ng matinding amoy ng dugo. Sa biglaang pagdating ng mga ito, ang maingay na restoran ay agad na nabalutan ng katahimikan. Qingyu Legion, bakit bigla silang dumating? Nagulat ang mga halimaw sa loob ng restoran. Agad nilang nakilala ang mga makapangyarihang mandirigmang iyon, ang Qingyu Legion, ang pinakamalakas na puwersa ng Qingyu tribe.
Pagkaraan, pumasok ang isang lalaki at babae mula sa labas, kasunod ang isang tahimik ngunit nakakatakot na matandang lalaki. Ang babae ay nakasuot ng pulang robe, napakaganda ng mukha at halos perpekto ang mga katangian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaakit at kasamaan, at taglay din niya ang isang nangingibabaw na karisma. Ang kanyang figure ay napakainit at may matinding visual na epekto. Ang binatang katabi niya ay tuwid at matikas, at ang kanyang mga mata ay parang agila sa kalangitan, isang tingin pa lang ay kayang magdulot ng pangangilabot. Samantalang ang matandang lalaking nakasunod sa kanila, bagaman mukhang mahina at matanda, ay ang pinaka-nakakakilabot sa lahat. Blue Eagle, Blue Phoenix. At nariyan din ang kataas-taasang matanda ng Qingyu tribe. Bakit sila sabay-sabay na dumating dito? Nang makita ang dalawa at ang matanda, agad silang nakilala ng lahat sa restoran. Sa Qingyu tribe, halos walang hindi nakakakilala sa kanila. At dahil alam ng lahat kung sino sila, mas lalo pang lumaki ang gulat at kaba ng mga tao sa loob ng restoran. Kabanata 2242. Ang kapangyarihan ng demonyo, siya ba? Sa sandaling ito, nakatitig na ang babaeng may maalab na alindog sa likuran ni Yehan, na nakaupo sa isang sulok. Mula sa kanyang mapanuksong mga mata ay sumili ang matinding liwanag at kasabay nito, nagpakawala siya ng nakakakilabot na puwersa ng pagkamapanganib. Mukhang hindi peke, pero hindi ko alam kung totoo nga ba ang kapangyarihang demonyo. Sabi ng binatang katabi niya na may mapanganib na ngiti. Totoo man o hindi, hindi ba't malalaman kung susubukan? Sagot ng babae habang inilabas ang kanyang pulang dila at dinilaan ang labi. Ang kanyang pulang robe ay gumuguhit sa sahig, at sa kanyang paglalakad ay tila isang naglalakad na apoy. Ang mga henyo, lalo na ang katulad nila, ay likas na may pagdududa sa tinatawag na kapangyarihan ng demonyo. Usapan ng mga tao sa restoran. Si Qingwang at Qingying, sila ang pinakamalalakas na henyo ng Qingyu tribe. Si Qingwang daw ay nakalagpas na sa ikatlong tribulation ng Demon Clan, habang si Qingying naman ay nasa rurok ng ikalawang tribulation Demon Master. Oo, may ganoong usap-usapan. Sila raw ang pinakamapanganib na henyo sa paligid. Kung magsanib ang dalawa, kahit ang isang 5 tribulation Yaozen ay madaling mapapuksa. Ngunit bakit sila napadpad dito sa maliit na tavern na ito? At dala pa nila ang buong Qingyu Legion, at pati ang kataas-taasang matanda ng Qingyu tribe. Napatingin ng marami sa matandang nakasunod kina Qingwang at Qingying. Kanina, abala ang lahat sa pagtingin sa dalawang henyo, kaya't ngayon lamang nila napansin ang tahimik ngunit nakakatakot na matanda. Ang kataas-taasang matanda ng Qingyu tribe, ang kanyang katayuan at lakas ay pumapangalawa lamang sa kanilang pinuno. Ang ganitong lakas na ipinadala ay nagpagulo sa mga puso ng lahat ng halimaw sa restoran. Bakit nga ba nagpadala ang Qingyu tribe ng ganitong kalakas na puwersa, gayong wala namang digmaan? Ngayon, nakatingin na sina Qingwang at Qingying kay Yehan na tahimik na umiinom sa sulok. Mula sa kanilang mga mata ay kumikislap ang matitinding sinag ng pag-usisa. Sa loob ng Qingyu tribe, madali lamang nilang siyasatin ang sinuman. Alam nila kung gaano kahalaga ang tinatawag na kapangyarihan ng demonyo. Ngunit kahit sila, bihirang makarinig ng isang henyo na nagtataglay nito, kahit sa maharlikang pamilya ay iilan lamang ang ganito. Kaya't kay Yehan, sila ay puno ng pag-usisa at pagdududa. Totoo ba ang kapangyarihang iyon? Unti-unti, naramdaman ng lahat ang titig ni Qingwang at Qingying. Kaya't napalingon din sila sa figurang nakatalikod sa kanila. Bagaman payat at mukhang malungkot ang figure, ang kanyang pagkakaupo ay matatag, tila isang bundok na hindi matitinag. Kahit lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, hindi siya natinag. Posible kayang para sa taong ito dumating sina Qingwang at Qingying. Naisip ng lahat, sino ba ang estrangherong ito na nag-udyok sa Qingyu tribe na magpadala ng ganoong lakas? Maging ang kataas-taasang matanda ay nakatitig kay Yehan. Bilang isang henyo na may kapangyarihang demonyo, hindi maaaring ipagsawalang bahala ang kanyang presensya. Hoy, narito kami para sa iyo. Hindi ka ba magpapakita ng kahit anong reaksyon? Ngumiti ng mapang-akit si Qingwang habang iniunat ang kanyang katawan, ipinakita ang kanyang hubog na figure. Ang kanyang mga mata ay mapanokso ngunit kasabay nito ay kumikislap ng matinding pagnanais na makipaglaban. Narinig iyon ni Yehan. Ibinaba niya ang kanyang baso ng alak. Batid niyang naroon ang mga ito, ngunit sa simula, hindi niya naisip na para sa kanya sila. Sapagkat sa kanyang palagay, wala pang halimaw na nakakakilala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Yehan, sabay lingon. Tuwid ang kanyang titig kay Qingwang at Qingying, matahimik at kalmado, na para bang walang kahit anong pagbabago sa kanyang damdamin. Narinig kong napakalakas mo.
Kaya't narito kami upang makita mismo. Tugon ni Qinghwang habang naglakad papalapit, ang kanyang pulang robe ay kumakalagkad sa sahig, animoy isang reyna ng mga demonyo. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa likuran ni Yehan. Si Qingying ay nakatingin din, puno ng interes, at ang kanyang matalim na mga mata ay tila bumabaon. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ng dalaga, ani Yehan habang muling nagbuhos ng alak para sa sarili. Ininom niya iyon at nagpatuloy, kung wala naman talagang mahalagang dahilan, mas mabuti sigurong tumigil ka na, dalaga, dahil hindi naman tayo magkakilala. Hindi ba't magkakilala na tayo ngayon? Sagot ni Qinghwang sabay patong ng kanyang maputing kamay sa balikat ni Yehan. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Yehan. Ngumiti pa siya ng may pagkaakit habang nakatitig sa babaeng mapanghalina. Ngunit bigla, ang kamay na nasa balikat niya ay lumakas ang puwersa. Ginamit ni Qinghwang ang anyo ng kuko at mabilis na umatake papunta sa batok ni Yehan. Sa bilis at lakas ng kanyang galaw, kahit isang ordinaryong 5 Tribulation Yaozen ay mamamatay sa ganoong biglaang pagsalakay. Ikalawang prinsesa, huwag. Sigaw ng kataas-taasang matanda, ngunit huli na. Hindi maganda ang basta sumugod sa akin. At higit pa riyan, napakabagal ng iyong galaw. Mula sa bibig ni Yehan ay lumabas ang malamig na tinig. Sa isang iglap, bumalot mula sa kanyang katawan ang mabangis na aura. Gumalaw ang katawan ni Yehan, at isang nakakatakot na lakas ang dumaluyong palabas, direktang tumama sa tiyan ni Qinghwang bago pa man siya makapagsapol kay Yehan. Kabanata 2243. Boom! Isang mapurol na tunog, tila hampas sa matigas na lupa, ang umalangaw-ngaw sa loob ng restoran. Sa sumunod na saglit, namutla ang mukha ni Qinghwang, at isang pidgel na ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Napaatras siya ng sunod-sunod na hakbang. Mabilis na nangyari ang lahat, kaya't ang mga miyembro ng lahing halimaw sa restoran ay noon lamang nakapansin. Ngunit kahit sa biglaang pag-atake ni Qinghwang, siya ay madaling napaatras ng binatang iyon, isang bagay na nagpagulat sa lahat ng naroon. Si Qinghwang ay isang tatlong kapigatian na Panginoon ng demonyo. Sa loob ng Qingyu tribe, mas mataas siya kaysa kay Qingying. Masasabing siya na ang pinakamakapangyarihang batang henerasyon ng kanilang tribo. Subalit ganoon pa man, hindi siya nakaungos laban sa isang tila pangkaraniwang lalaki. Ikalawang kapigatian na Yaozen. Paanong posible? Sa lakas niya, paano niya basta-basta napaatras si Qinghwang gamit lang ang isang hampas? Ngayon, matapos kumilos si Yehan, doon lamang napansin ng lahat ang kanyang antas. Isang Panginoon ng demonyo sa ikalawang kapigatian ang madaling nakapagpabalik ng isang Panginoon ng demonyo sa ikatlong kapigatian, at hindi basta ordinaryo, kundi si Qinghwang mismo. Maging si Qingying ay hindi nakapaniwala. Ang lalaking ito sa harapan niya ay kayang umatresin si Qinghwang nang hindi pa ginagamit ang buong lakas. Kung ibubuhos niya ang lahat, gaano kaya ito katindi? Mas mahigit, hindi ko gusto ang gulo, pero hindi rin ako natatakot sa gulo. Mas mabuting hanggang dito na lang ito. Sa susunod, baka maging malamig na bangkay na lang kayo. Naiintindihan ba? Tumingin si Yehan sa nanlilisik ang matang si Qinghwang, at sumilay sa kanyang mga mata ang malamig na pagnanasang pumatay. Tunay nga nakakaiba ka. Dumaan na ako sa libu-libong laban, malalaki man o maliliit, pero hindi pa ako nakatagpo ng tulad mo. Gayunman, hindi ko ito kayang palampasin. Kung may tapang ka, lumabas ka at makipagdulo sa akin. Kung matalo ako, tatanggapin ko ng buong-buo ang pagkatalo. Malamig na tugon ni Qinghwang habang patuloy na sumisidhi ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Ngumisi si Yehan ng malamig. Tiningnan niya si Qinghwang at pagkatapos ay si Qingying at nagsabi. Mas mahigit kung gusto ninyong makipaglaban sa akin, dalawa pa rin kayo ay hindi karapat-dapat na magsabay laban sa akin. Ang mga salitang ito ay nagpabago sa mukha ni Qinghwang at Qingying. Bilang mga halimaw, likas na palaban at hindi kailanman duwag, hindi nila matanggap na maliitin sila ng sinuman. Lalo na't kilala at iginagalang sila sa kanilang henerasyon. Grabe, hinamon niya pareho sina Qinghwang at Qingying. Ang binatang ito ba na isang ikalawang kapigatian Yaozen ay may lubos na tiwala sa sarili? O sadyang arrogant? Kung ano man iyon, malakas nga talaga siya. Isang hampas lang, napaatres na agad si Qinghwang. Pero ngayon, lalo niyang pinainit ang galit ni Qinghwang at Qingying. Sa loob ng restoran, lahat ng mata ay nakatuon kay Yehan. Ang binatang hindi nila kilala, ang lakas na ipinakita niya ay lubhang nakakagulat. Walang duda, iyon ay kapangyarihan ng demonyo. Biglang bulalas ng matandang-matanda ng Qingyu tribe, at napalapit pa siya ng ilang hakbang.
Sa isip niya, ang Qingyu tribe ay dapat makipagkaibigan sa ganitong uri ng henyo. Kapangyarihan ng demonyo. Ang mabigat na tinig ng matanda ay nagpagulat sa lahat. Kung ang binatang ito nga ay nagtataglay ng ganoong uri ng lakas, hindi na nakapagtataka kung bakit napaatras niya si Qing Huang. Kung totoo iyon, talagang nakakatakot siya. Kaya pala hindi nagdalawang isip ang Qingyu tribe na ipadala ang ganoong kalakas na pangkat. Ang kapangyarihan ng demonyo ay bihirang makita kahit sa hanay ng maharlikang pamilya. Kaya't hindi na nakapagtataka. Ngunit sino ba talaga ang binatang ito? Saan siya nanggaling? Ngayon, lahat ng mata ay nakatutok kay Yehan. Tila binalot siya ng isang misteryosong aura. Kaibigan, hindi ka ba masyadong arrogant? Malamig na sabi ni Qing Ying habang bumalot mula sa kanyang katawan ang malamig at mabangis na enerhiya. Ang isang bisita ay bisita. Nang pumasok ka sa Qingyu tribe, isa kang panauhin. Ngunit dahil sa paghamak mo sa amin, wala kaming magagawa kundi ipakita ang aming lakas. Sigurado ba kayong dalawa na sabay kayong haharap sa akin? Tanong ni Qing Huang, ang mga matay naglalagablab sa alab ng pakikipaglaban. Ngumiti si Yehan, malamig at walang takot. Mas mahigit, bakit ako matatakot kung sabay kayong dalawa? Pero hindi ko gustong mag-aksaya ng oras dito. Mas mabuting lumayo kayo sa daraanan ko, maliban na lang kung nais ninyong maging kaaway ko. Alam na ni Yehan ang iniisip ng Qingyu tribe. Nais lamang nilang lapitan siya dahil natuklasan nilang taglay niya ang kapangyarihan ng demonyo. Dahil may pakay sila, bakit niya sila pakikibagayin? Batang kaibigan, nagkakamali ka ng pagkaunawa, mabilis na sabat ng matanda ng Qingyu tribe habang nagmamadaling lumapit. Wala kaming balak maging kaaway mo. Humihingi kami ng paumanhin para sa padalos-dalos na asal ng aming pangalawang prinsesa kanina. Kung may oras ka, inaanyayahan ka naming pumunta sa aming Qingyu tribe at buong puso ka naming tatanggapin. Kabanata 2244. Tulad ng inaasahan. Pagkakita nito, ang mga halimaw sa paligid ay nagsipag-isip sa kanilang sarili, malinaw na ninais ng Qingyu tribe na makuha ang kabataan taglay ang kapangyarihan ng demonyo. Ngunit higit pa roon, ang nakakatakot na henyo ay tiyak na may makapangyarihang puwersa o nilalang na nasa kanyang likuran. Ang pakikipagkaibigan sa isang kabataang may kapangyarihan ng demonyo ay katumbas ng pakikipag-alyansa sa puwersang nasa likod niya. Hehe, tayo siyang elder? Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi mo siya mapapalitan. Ang lalaking ito, ako, si Qing Huang, tiyak na tatalunan ko. Isang mabangis na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Qing Huang habang patuloy na lumalakas ang kanyang dumadaluyong na espiritu ng pakikipaglaban. Narinig ito ng matandang-matanda ng Qingyu tribe at mapait siyang napangiti. Lumaki si Qing Huang sa kanyang piling, kaya't kabisado niya ang ugali nito. Likas na palaban at kompetitibo, hindi ito kailanman sumusuko. Kahit pa si Yehan ay isang henyo na nais pa kasamahin ng kanilang tribo bilang ikalawang prinsesa, hindi siya natatakot kan-inuman. Nang makita ito, kumitid ang mga mata ni Yehan. Hindi niya gusto ang gulo, ngunit ang gulo mismo ang lumalapit sa kanya. Alam din niya na sa pagdating niya sa mundo ng lahing halimaw, hindi maiiwasan ang ganitong bagay. Hehe, mukhang napakasaya dito ngayon. Maging ang dalawang hiyas ng Qingyu ay sabay na dumating. Malaki ang linyadang ito, gagamitin ba ninyo ang kapangyarihan ninyo upang dayin ang isang panauhin sa sarili ninyong teritoryo? Isang malumanay na tawa ang biglang narinig mula sa labas ng restoran. Kasunod nito, pumasok ang isang kabataang lalaki na may kakaibang mga mata. Siya'y nakangiti, nakasuot ng dilaw na robe, mahaba ang kayumangging buhok, at may isang nakakatakot na mandirigma sa kanyang likuran. Pagkasabi nito, lahat ng mata sa restoran ay napalingon sa bagong dating Xiaoyu tribe, Zhang Gulang. Nang makita ang kabataang iyon, nagulat ang mga tao. Siya ang susunod na tagapagmana ng Xiaoyu tribe, kilala sa pagiging tuso at nakakatakot. Ngunit bakit siya naririto sa teritoryo ng Qingyu? Aba, kaya pala nakakaamoy ako ng lobo. Ikaw pala itong bastos na lobo. Anong ginagawa mo sa teritoryo ko? Hindi ka ba natatakot na patayin kita rito mismo? Nagniningning sa pagiging mabangis ang mga mata ni Qing Huang. Bagamat nakangiti siya ng mapang-akit, ang kanyang mga salita ay ubod ng lamig, nagdulot ng kilabot sa nakikinig. Namrobolma ang mukha ng matandang-matanda ng Qingyu tribe, at palihim siyang tumingin kay Yehan. Ang pagdating ng mga tao mula sa Xiaoyu tribe ay nakakaalarmang isipin. Kung may henyo na taglay ang kapangyarihan ng demonyo sa Qingyu tribe, tiyak na nakarating na rin ang balita sa Xiaoyu tribe.
Kung ang dalawang hiyas ng Qingyo ay ako ang haharapin, wala akong tutol, ngumisi si Zhang Gulang at ibinaling ang kanyang tingin kay Yehan. Ngunit, kung balak ninyong dalawa na atakihin ang kaibigan kong ito, kung ganoon, kahit gamitin ko ang lahat ng puwersa ng Xiaoyu tribe, pasasakitan ko ang Qingyo tribe. Pagkarinig nito, dumilim ang mukha ni na Qinghuang at Qingying. Ang taong ito, kilalang tuso, malinaw na sinasabi na ang dalawa ang gustong umatake kay Yehan. Sanggulang, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ang Qingyu tribe ay hindi umatake sa batang kaibigang ito. Kung ayaw mong magdulot ng gulo, mabuting umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sisisihin ang Qingyu tribe kung hindi ka namin tatanggapin ng maganda. Malamig na sabi ng matandang matanda. Napakayabang naman ng Qingyu tribe. Isang panauhin ang nagmula sa malayo, ngunit hinahamak ninyo siya. Kung ganoon, ang aming Chenteng tribe ay hindi tatanggi sa kanya. Biglang may isa pang tinig na narinig mula sa labas. Isang binatang nakasuot ng Qingyi, asul na kasuotan, ang dahan-daang pumasok, ang tagapagmana ng Chenteng tribe. Nang makita ang seryoso at tuwid na kabataang iyon, lalo pang namangha ang lahat ng halimaw sa restoran. Siya si Mu Chenhua, kilala sa lakas at talino, at kasing antas ng mga henyo tulad ni na Qinghuang, Qingying, at Zhang Gulang. Mu Chenhua, narito rin siya. Muling nagulat ang lahat. Anong araw ito? Unay dumating sina Qinghuang at Qingying, kasunod si Zhang Gulang ng Xiaoyu tribe, at ngayon naman si Mu Chenhua ng Chenteng tribe. Pag-isip nila, lahat ng mata ay muling napatingin kay Yehan. Malinaw na lahat ng makapangyarihang kabataang ito ay para sa kanya ang pagdating. Mu Chenhua, hindi ko akalaing pati ikaw, matandang seryoso, ay pupunta sa Qingyu tribe upang makisawsaw. Malaki ang ambisyon ninyo ni Zhang Gulang, at hindi kayo natatakot. Malamig na sabi ni Qingying, ang kanyang mga matay nagliliyab sa pagnanais pumatay. Nasa teritoryo sila ng Qingyo, ngunit lantaran silang hinahamon ng dalawang ito. Bakit, bawal ba akong pumunta sa Qingyo tribe? Sagot ni Mu Chenhua, payapa ang tinig at ekspresyon. Siyempre maaari kang pumunta, ngunit baka mahirap ka nang makaalis matapos mong pumasok, maliban na lang kung aalis ka ngayon. Malamig na tugon ni Qinghuang. Ang kanyang mga matang mapang-akit ay kumikislap ng mabangis na liwanag, gaya ng isang mabangis na kabayong ligaw na walang sino mang makakapigil. Nakita ito ng matandang-matanda ng Qingyu tribe at kumilos ng palihim. Hindi lamang dahil sila ay nasa kanilang sariling teritoryo, kundi para kay Yehan na may kapangyarihan ng demonyo, hindi niya maaaring hayaang magtagumpay ang mga deong ito. Kabanata 2245. Sa sandaling ito, ang mga pinuno ng Qingyu Legion na nasa loob ng restoran ay naglalabas din ng makapangyarihang aura. Kapag nagbigay ng utos ang kataas-taasang matanda, si Qinghuang, o si Qingying, agad nakikilos ang buong Qingyu Legion. Ang tagpong ito ay nagpatibok ng kaba sa mga puso ng mga taong demonyo sa restoran. Ang tensyon ay ramdam ng lahat, maging mula sa Qingyu tribe, Xiaoyu tribe, o Chenteng tribe. Ang tatlong pangunahing tribo ay pawang mga potensyal na kalaban sa likod ng tabing, at karaniwan na ang lantaran at palihim ng mga banggaan. Bakit? Ibig bang sabihin ay gustong makipaglaban ng Qingyu tribe laban sa dalawa naming tribo, Xiaoyu at Chenteng? May mapanuksong ngiti sa gilid ng labi ni Zhang Gulang, waring hindi siya natatakot sa kasalukuyang eksena. Ngunit matalino ang lalaking ito, isinama niya ang Chenteng tribe sa usapan. Mangangahas ba talaga ang Qingyu tribe na sabayang labanan ng Xiaoyu at Chenteng tribe? Sa narinig, malamig na sumanghap ang kataas-taasang matanda at mariing nagsalita. Zhang Gulang, Mu Chenhua, lumampas na kayo sa hangganan. Isa sa inyo ang unang nagpasimuno, at higit sa lahat, ito ay nasasakupan ng Qingyu tribe. Kahit na kami lang ay humarap laban sa Xiaoyu at Chenteng tribe, bakit kami, mga taga-Qingyu, dapat matakot? Kay abangang wika. E paano kung idagdag ko pa ang Black Bear tribe? Biglang narinig mula sa labas ng restoran ang malamig na tinig na may kasamang malakas na amoy ng dugo. Bago pa man dumating ang tao, ramdam na agad ang marahas na presensya na halos nakakasakal sa paghinga ng lahat. Black Bear tribe. Ang apat na salitang iyon ay agad na nakakuha ng pansin ng lahat ng tribo sa restoran. Sa anim na nakapaligid na tribo, bukod sa Taiyuan tribe, ang Black Bear tribe ang pinakamalakas. Hindi ito dahil mas marami silang pinakamakapangyarihang mandirigma kaysa Qingyu o iba pa, kundi sa lakas ng buong hukbo, halos walang kapantay maliban sa Taiyuan tribe. Ilang sandali pa, isang kabataang higit sa 2 metro ang taas ang pumasok. May dalang malaking pamalo sa balikat, magaspang ang mukha, at malapad ang katawan.
Sa kanyang pagdating, waring siya ang naging sentro ng lahat ng presensya sa restaurant, hindi siya maaaring ipagsawalang bahala ng sinuman. Black Bear Tribe, Wild Tiger. Nanlamig ang tingin ni Qing Ying. Hindi lamang siya, pati sina Qing Huang, Zhang Gulang, at Mu Chenhua ay sabay na napasingkit ang mga mata. Ang lalaking ito ay isang tunay na baliw sa laban, sa lakas at iba pang bagay, nakaranas na silang lahat ng pagkatalo mula sa kanya. Dumating din ang Wild Tiger. Para ba siya rin sa lalaking iyon? Karamihan sa mga tao sa restoran ay nakatingin kay Yehan. Ang lalaking may kapangyarihan ng demonyo ay bigla na lamang naging parang pinakaaasam na hiyas ng lahat. Subalit na natiling kalmado si Yehan sa kanyang upuan, umiinom ng malakas na alak mag-isa, waring walang anumang kinalaman sa kanya ang lahat ng nagaganap. Alam ni na Qing Huang, Zhang Gulang, Mu Chenhua, at ng iba pa ang tunay na dahilan ng pagdating ng Wild Tiger, lahat sila ay nahalina ng iisang bagay, ang kapangyarihan ng demonyo. Hehe, Black Bear Wild Tiger, mukhang wala ngang nakakaligtas sa iyong mga mata. Ngumiti si Zhang Gulang at tumingin sa labas ng restoran. Dahil narito na rin ang baliw na tigre, sa tingin ko ay narito rin ang dalawa pa. Lumabas na kayo at magpakita. Bihira tayong magkasama-sama gaya ngayon. Sa narinig, napatingin ang lahat sa pintuan ng restoran. Maaari kayang bukod sa 4 na tribo, Qingyu, Xiaoyu, Chenteng, at Black Bear, narito rin ang White Snake Tribe at Taiyuan Tribe. Kung ganoon, ang lahat ng pinakamahuhusay na henyo mula sa 6 na tribo ay nagtipon dito, isang pambihirang tagpo. Hehe, sinasabing si Zhang Gulang ang pinakamapagsiyasat sa atin. Ngayon, mukhang totoo nga iyon. Matagal ko na kayong pinapanood, kaya nararapat lang na magpakita rin ako. Isang kaakit-akit na tinig ang bumalot sa paligid. Kasabay nito, isang babae na nakasuot ng balabal na gawa sa puting balahibo ng mink ang pumasok. Bawat hakbang niya ay puno ng tukso at alindog na halos walang lalaking makakayang tumanggi. White Snake Tribe, Sumer. Totoo ngang narito ang Diyos ang ito. Kung ganoon, malamang narito rin si Wang Li ng Taiyuan Tribe. At gaya ng inisip nila, mula sa likod ni Sumer ay pumasok ang isang dambuhalang lalaking higit sa 3 metro ang taas, nakahubad ang itaas na katawan, at tila isang higanteng aninong naglalakad. Sa tabi niya, mistulang isang maliit na nilalang lamang si Sumer, isang napakalaking contrast. Sa paglabas ng isa't isa sa mga makapangyarihang ito, nagulat ang buong restoran. Sa wakas, ang mga pinakamagagaling na henyo mula sa 6 na tribo ay dumating na. Qing Huang at Qing Ying ng Qingyu Tribe. Zhang Gulang ng Xiaoyu Tribe. Mu Chenhua ng Chenteng Tribe. Wild Tiger ng Black Bear Tribe. Sumer ng White Snake Tribe. Wang Li ng Taiyuan Tribe. Kabanata 2246. Sumer ng White Snake Tribe. Wang Li ng Taiyuan Tribe. Bawat isa sa 7 taong ito ay mga makapangyarihang batang pinuno. Sa kanila, sina Wild Tiger at Wang Li ang pinakamalakas at pinakamatindi. Ngayon, narito na silang lahat. Sa maliit na restoran na iyon, biglang bumalot ang katahimikan. Ang mga mata ng bawat batang pinuno mula sa iba't ibang tribo ay nakatuon sa isa't isa, at ang matalim na presensya ay dahan-daang kumalat, tila ba may nakatagong pagnanais na pumatay. Ang ganoong talas, parang balakid na may halong intensyon ng pagpaslang, ay nagdulot ng kakaibang lamig sa buong paligid, na para bang anumang oras ay saysabog ang isang madugong labanan. Mga taong hindi natatakot mamatay. Lahat kayo nagpunta rito sa teritoryo ng Qingyu Tribe. Iniisip nyo bang pwede lang kayong pumasok at lumabas dito kung kailan nyo gusto? Sa mga mata ni Qing Huang, lantad na ang pagnanais pumatay, mabagsik at marahas. Qing Huang, akala mo ba seseryosohin ka ng ibang tribo? Umalangaw-ngaw ang halimaw na aura ng Haixiong, ang higit sa 2 metrong taas ng katawan niya ay nagbigay ng matinding panggigipit sa lahat. Ngunit kung ikukumpara kay Wang Li ng Taiyuan Tribe, mas maliit pa rin ang tindig ng Black Bear na sa paningin ng iba ay nakakatakot na. Hehe, marahil iniisip ng iba na kaya ng Qingyu Tribe na labanan ang 5 pa naming tribo, kaya hindi nyo kami pinapansin. Ngumiti si Sumer, ang bawat galaw at titig ng kanyang mga matang parang ahas ay puno ng tukso. Sunadumanita, maniwala ka't hindi, pwede kong ipahanap ngayon ang lalaking papalitan ka. Tutal, iyan naman ang gusto mong gawin, hindi ba? Ngumisi rin si Qing Huang, puno ng pang-uuyam ang tinig. Ang sagutan ng dalawang babae ay nagpakilabot sa lahat ng nakikinig. Talagang si Qing Huang, kahit ano kaya niyang sabihin. Sa sandaling iyon, dumaan ang malamig na titig sa magandang mukha ni Sumer. Bagaman mukha siyang mapang-akit, hindi ibig sabihin ay madali siyang hamakin.
Samantala, sa sulok, patuloy lang na umiinom ng alak si Yehan, worry walang pakialam sa tensyong bumabalot sa paligid. Hindi siya mahilig makialam sa usapin ng mga yaozo, at pumunta lamang siya rito dahil kay Fairy Amethyst. Ngunit kahit malamig ang kanyang puso, hindi nagalit si Sumer. Sa halip, ngumiti pa siya ng mapang-akit. Ang mga lalaki sa Qingyu tribe masyadong mahina. Baka bago pa sila makipaglaban, sumuko na agad. Kung maghahanap ako ng lalaki, dapat iyong may tunay na kakayahan, tulad ng batang ito. Kasunod nito itinakpan niya ang bibig at tumawa ng malandi bago siya lumapit sa kinauupuan ni Yehan. Ang kanyang alindog ay nagpasiklab ng init sa mga mata ng maraming lalaki. Ngunit alam ng lahat, ang babaeng ito ay parang rosas na may tinek, hindi basta-basta pwedeng hawakan. Sa harapan ko, papayagan ba kitang dumaan? Biglang, isang pulang sibat ang hamarang sa daraanan ni Sumer, pumihil sa kanya. Ang naglalagablab na enerhiya nito ay kumalat sa lupa. Hindi maaaring hayaan ni Qing Huang na lumapit si Sumer kay Yehan. Kahit medyo naiinis siya kay Yehan, malinaw na nanumpa siyang magiging kaalyado niya ang kakaibang henyo na ito. Paano niya hahayaang maaga ng iba? Lalong tumaas ang tensyon sa loob ng restoran. Lahat ay nakaramdam ng matinding kaba. Qing Huang, hindi ka ba sobra? Hindi kami pumunta rito para guluhin ang Qingyu tribe. Kaya huwag ka ring gumawa ng gulo. Tandaan mo, walang sino man dito ang natatakot sa Qingyu tribe. Mababa at nakakatakot ang boses ni Wang Li. Ang kanyang hubad na katawan na may umbok na mga kalamnan ay nagbigay ng impresyon ng nakatagong lakas na paputok anumang oras. Tama si kapatid na Wang Li. Dapat patas ang labanan. At kung sino ang mananaig sa huli, nakasalalay iyon sa lakas at kapalaran. Bahagyang ngumiti si Zhang Gulang, ngunit paminsan-minsan ay tumitingin kay Yehan, ang taong tunay na dahilan kung bakit sila naririto. Gusto ng Qingyu tribe na solohin ang lahat, pero hindi kami papayag. Malamig na wika ni Mo Chenhua. Gusto nyo bang supulan ang Qingyu tribe? Hindi nyo yata naiintindihan kung anong lugar ito. Maliban na lang kung handa na kayong iwan ang buhay nyo rito. Mariin ang tinig ni Qingying, puno ng galit. Kahit na sabay-sabay silang pinipigilan ng 5 tribo, hindi siya maaaring umatras, hindi lang para kay Yehan, kundi para rin sa dangal ng kanilang tribo. Qingying, gusto mo bang tanggalin ko ang ulo mo at gawing bola? Huwag nyo kaming takutin gamit ang pangalan ng Qingyu tribe. Walang natatakot dito. Walang pakundangang sabi ni Wild Tiger bago tumingin sa kinauupuan ni Yehan. Kapatid, para sa iyo naman kaming lahat narito. Bakit hindi ka tumayo at magsabi ng iyong saloobin? Sa mga salitang iyon, sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Yehan. Ang tunay na dahilan ng pagtitipon ng 6 na tribo sa maliit na restoran na ito ay malinaw na malinaw, lahat sila ay para sa iisang tao. Sino ba talaga ang lalaking ito? Saan siya nanggaling? Isang palaisipan pa rin ito, balot ng hiwaga. Hindi nyo ba napapansin, masyado nang maingay dito? Kabanata 2247. Isang malamlam na tinig ang lumabas sa bibig ni Yehan sa sandaling iyon. Habang nagsasalita, naubos na niya ang isang basong matapang na alak, at ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at walang emosyon. Hehe, tama ang sinabi ng kapatid. Masikip at maingay nga rito. Kung nanaisin ng kapatid, may masarap na alak ang tribong Xiaoyo. Ako si Zhang Gulang, at nais kong makipag-inuman ng ilang tagay kasama ka. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang tawa ni Zhang Gulang, muling nagsalita si Yehan. Kung alam mong maingay, hindi ba dapat lumayas ka na rito? O gusto mong ako pa ang magtapon sa inyo palabas, o baka gusto mong patayin ko kayo bago itapon? Pagkasabi nito, nanigas ang mga mukha ng mga nangungunang henyo mula sa 6 na pangunahing tribo na naroon. Maaaring sabihing wala man lang isinasaalang-alang si Yehan sa kanila, at ang bawat salita niya ay puno ng paghamak. Ang malamig na tinig ni Yehan ay nagpatigas ng mga ekspresyon ng mga henyo ng 6 na tribo sa loob ng restoran. Kahit sino ay mararamdaman ang paghamak sa kanyang mga salita. Ito ang unang beses na may nang-ahas mang insulto sa kanila ng ganito. Naging napakabigat ng atmosfera sa lugar. Maliban sa binatang nakaupo pa rin, nakatalikod sa lahat habang umiinom ng alak, walang ibang lumabas na ingay sa buong restoran. Ang taong ito, hindi ba sobra siyang arrogant? Oo nga't malakas siya, pero sa sinabi niya, ininsulto niya ang lahat ng pinakamahuhusay na henyo ng 6 na tribo. Bagamat medyo mayabang ang mga salita niya, baka kakaiba rin ang kanyang pinagmulan. Kung siya ay ganito kayabang, tiyak na may dahilan siya. Kung wala siyang tiwala sa sarili, paano siya magkakaroon ng tapang magsalita ng ganyan?
Pero sino ba talaga ang taong ito? Totoo bang mula siya sa angkan ng Maharlika? O baka may ibang makapangyarihang puwersa sa likod niya? Unti-unting kumalat ang mga bulungan sa paligid. Ang mga matang nakatingin kay Yehan ay hindi pa rin makapaniwala, puno ng pagkagulat. Ginoo, narito kami para sa iyo, pero hindi kami pumunta rito para hamakin. Ang pakikitungo namin sa iyo bilang bisita ay sapat ng patunay ng aming sinseridad. Pinapayuhan kitang huwag kang maging masyadong mapagmataas. Ang malamig na tinig ay mula sa bibig ng baliw na tigre, Kwang Ho. Ito ang unang beses na nakaranas siya ng ganitong kahihiyan. Kahit pa totoo na may matibay na pinagmulan si Yehan, hindi niya matitiis na malunok ang ganoong insulto. Insulto sa sarili. Sabihin mo nga, inimbitahan ba kitang pumunta rito? Tumalikod si Yehan, at ang matalim niyang tingin ay tuwirang tumago sa nagsasalitang tigre. Ikaw. Naggalit ang mukha ng baliw na tigre, at ang nag-uumapo na puwersa ng kanyang katauhan ay lalong tumindi. Sinasabi nilang taglay mo ang kapangyarihan ng isang demonyo at kahanga-hanga ang iyong kakayahan sa labanan. Ngayon, ako, si Kwang Ho, ay nagnanais makipagdulo sa iyo. Kung mayroon kang tapang, lumabas ka at harapin ako. Paumanhin, kahit may tapang ako, wala akong interes sa iyo. Kung ayaw mong umalis, ako na ang aalis. Hindi ako magtatagal sa ganitong maduming lugar. Pagkatapos sabihin iyon, ininom ni Yehan ang alak sa kanyang baso, saka tumayo ng kalmado, at naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga henyo mula sa 6 na tribo. Subalit dama rin ni Yehan na sa paligid ng restoran, bukod sa mga tauhan ng tribong Qingyo, naroon din ang mga malalakas mula sa ibang tribo. Siyempre, dahil teritoryo ito ng Qingyo, ang pagdating ng iba ay nangangahulugan din na handa silang makipagkompetensya. Huminto ka. Dahil taglay mo ang kapangyarihan ng isang demonyo, kailangan kong subukan ito ngayon mismo. Sa isang iglap bumungad sa harap ni Yehan ang isang nakakatakot na kamao, tila ba kayang magpaguho ng bundok, taglay ang walang kapantay na bangis at lakas. Ang paligid ay kumulog at nag-ingay mula sa hampas ng kamao, nakamamatay ang puwersa nito. Walang sino man ang pumihil. Sina Qing Huang, Qing Ying, Zhang Gulang, Mu Chenhua, Sumer, Wang Li at iba pa ay umatras para manood. Ang hayagang paghamak ni Yehan sa kanila ay lalo pang nagpasiklab ng kanilang galit. Ikaw lang ba? Nanatiling walang emosyon si Yehan. Sa sandaling tatama na ang mabangis na kamao ng tigre sa kanyang katawan, yumigting ang katawan ni Yehan, at pinagdikit ang 5 daliri. Mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang pulang enerhiya, tila apoy, at ang lakas ng demonyo ay umagos na parang bukal, lahat ay nakatuon sa kanyang kanang kamao. Kung hindi mo alam ang pagpapahalaga, lumayas ka na. Sa susunod na saglit, nagbanggaan ang payat na kamao ni Yehan at ang dambuhalang kamao ng baliw na tigre. Boom! Puff! Puff! Ang nakakatakot na banggaan ng kapangyarihan ay lumikha ng mga alon ng tunog na parang bagyo na kumalat sa buong restoran. Ang malakas na tunog ng salpukan ay nagpasukan ng dugo sa ilang miyembro ng Demon Clan na mababa ang antas ng kultibasyon, at ang buong gusali ay tila mawawasak na. Ngunit dahil naroon ang pinakamatandang matanda ng Qingyu tribe, agad niyang pinigilan ang paglaganap ng lakas, kaya hindi tuluyang gumuho ang lugar. Sa gitna ng salpukan, biglang sumirit ang dugo mula sa bibig ng dambuhalang tigre na 2 metro ang taas. Ang kanyang katawan ay tila tinamaan ng kidlat, at parang tinulak ng isang mabilis na tren. Tumilapon siya palabas ng restoran, binasag ang mga pinto at bintana, at bumagsak ng malakas sa kalye, agad na nakatawag ng pansin ng mga dumadaan. Isang hampas lamang, ang baliw na tigre, na kilala dahil sa kanyang lakas, ay malupit na natalo. Maging sina Qing Huang, Qing Ying, Zhang Gulang at iba pa ay lihim na napahawak sa kanilang dibdib. Ang pagkatalo ni Kwang Ho sa isang hampas ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa mga mata ng ibang henyo. Kabanata 2248. Isang suntok lang, kahit ang baliw na tigre ay hindi makakapalag. Kanina lang, madali niyang naitaboy si Qing Huang, at ngayon naman ay sinuntok niya si Kwang Ho. Gaano ba talaga siya kalakas? Maraming nagulat na mga mata ang kumislap sa loob ng restoran. Hindi nila kayang isipin kung gaano kapangyarihan ang nasa suntok ni Yehan kanina. Maging si Kwang Ho, na pangalawa lamang kay Wang Li pagdating sa lakas, ay natalo. Napakalakas. Hindi maiwasan ni Wang Li na higpitin ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Bilang pinakamalakas na batang panginoon ng tribo ng Tai 8, wala pa siyang natatalong kalaban sa labanang lakasan. Ngunit ang kapangyarihan sa suntok ni Yehan kanina ay nagpatahimik sa kanyang likas na pagiging mandirigma. Ramdam niya na ang suntok na iyon ay banta rin sa kanya.
tulad ng inaasahan mula sa kapangyarihan ng demonyo. Isang napakalakas na lalaki, gusto ko talagang makipaglapit sa kanya. Sa nakitang pulang kapangyarihan na parang apoy sa kamay ni Yehan, dahan-daang dinilaan ni Sumayer ang kanyang mga labi. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap na parang kakaibang apoy. Sa ganitong mumunting lakas, naglakas loob ka pang magpakitang gilas. Heto, tikman mo ang sakit. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Yehan. Sinulyapan niya ang mga henyo ng halimaw na nasa harap niya at nagpatuloy sa paglakad. Wala talaga siyang balak na makipagsabayan pa sa kanila. Huminto ka, may laban pa tayo. Ngunit si Qinghuang ay hindi basta nagpatinag. Ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban ay nananatiling naglalagablab. Itinutok niya ang pulang sibat sa katawan ni Yehan. Napailing si Yehan, walang masabi. Hindi ba talaga nila naiintindihan ang sitwasyon? Pipilitin pa ba nila akong gumalaw? Ganon ba kayo kasabik maranasan kung paano matalo? Nakangiting tugon ni Yehan kay Qinghuang. Maaari mong isipin na ganon. Ngunit, sa totoo lang, hindi talaga ako interesado sa iyo. Tumalikod si Yehan at tiningnan ang iba pa sa tabi ni Qinghuang. Ganito na lang, maglaro tayo. Kung sabay-sabay kayong umatake, at may makapag-iwan ng sugat sa akin, sasamahan ko siyang maglakbay. Kung wala, tigilan niyo na akong sundan na parang mga alalay. Ano sa tingin niyo? Sa narinig nila, kumislap ang mga mata ni Wang Li, Zhang Gulang, Mu Chenhua, Sumer, at iba pa. Sigurado ka ba? Tanong ni Wang Li nang may bigat ang boses. Siyempre sigurado ako, tugon ni Yehan na may ngiti bago dumilim ang kanyang mga mata. Ngunit huwag kayong mag-alala, buhay niyo'y mananatili. Sa malamig na salitang iyon, lalo pang nagningning ang mga mata ng mga henyo mula sa iba't ibang tribo. Marahil nga ay may kakayahan si Yehan na pumatay. Subalit iyon ay kung isa-isa lamang silang lalaban. Kung sabay-sabay silang umatake, hindi sila naniniwalang kayang talunin sila ni Yehan ng nag-iisa. Depende yan kung tunay ngang may kakayahan ka, malalim na paghinga ni Wang Li. Kung ang isang Ginoo'y nangako, dapat tuparin niya ito. Pero kung aksidente kitang masaktan. Itinaas ni Yehan ang kamay at sumabat, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sisingilan. Kung may makasakit man sa akin, sasamahan ko siya. Kung ganoon, sige. Nang dapit hapon, si Mu Chenhua ay mabilis na tumakas palabas ng restoran na parang isang anino. Ang tunay nilang pakay ay makipagkaibigan kay Yehan. At ngayong wala siyang pakialam sa kanila, wala na silang magagawa kundi gamitin ang laban bilang paraan upang makuha ang kanyang atensyon. Kung madadala nila si Yehan sa kani-kanilang tribo, mas malaki ang tsansa nilang makipag-alyansa sa kanya. Ito na lamang ang natitira nilang pagkakataon. Sumunod din agad si Wang Li at Zhang Gulang na lumabas ng restoran. Hehe, baka masaktan pa kita mamaya, nakangiting wika ni Sumer kay Yehan. Pagkatapos ay ikinembat ang kanyang katawan, nagmistulang berdeng usok, at nawala palabas. Kung ikaw man ay arrogant o tiwala sa sarili, malalaman natin mamaya. Ngunit umaasa pa rin ako na mapapapunta kita sa aming Qingyu tribe bilang panauhin. Doon, maaari mong gawin ang lahat ng nais mo, ani Qinghuang na may mapang akit ng ngiti, bago siya umalis kasama ang kanyang berdeng agila. Bahagyang ngumiti si Yehan at lumakad palabas. Para sa kanya, hindi masamang makipaglaro sa mga ito. Lalo pa at katatapos lang niyang makalusot sa ikalawang kalamidad ng pagiging supreme, nais din niyang subukan kung gaano na siya kalakas. Nang makita ito, nagkatinginan ang mga miyembro ng tribo ng halimaw sa loob ng restoran at isa-isa ring lumabas. Ang laban na malapit ng sumabog ay siguradong magiging kapanapanabak. Isang misteryosong binatang may kapangyarihang demonyo ang naghamon sa mga pinakamahusay na henyo mula sa 6 na tribo, ano kaya ang kalalabasan nito? Sa kalangitan sa labas ng restoran, ang pinakamahuhusay na henyo ng 6 na tribo ay nakapwesto na. Maging si Kuang Ho, na kanina lamang ay nasuntok palabas ng restoran ni Yehan, ay muling sumama. Kabanata 2249. Sa sandaling iyon, nakatutok ang lahat ng mata sa iisang tao, at ang matinding diwa ng pakikipaglaban ay binalot na ang kalangitan. Mula sa mga gusali sa paligid, maraming nilalang ng Yaozo ang naakit sa tanawin. Sino ba ang mga henyo na nagpakita sa himpapawid? Walang hindi nakakakilala sa kanila. At dahil kilala sila sa buong lugar, lalong nakabibigla na nagsama-sama silang lahat dito. Kailan pa dumating ang mga iyan? At lahat sila ay nagpakita sa tribo ng Qingyu, at sino naman ang binatang may putol na braso na kaharap nila? Hindi ko alam. Pero sa nakikita ko, may laban na mangyayari. Kung sabay-sabay silang lumabas, hindi iyon basta-basta.
Ang lalaking may putol na braso, naglalakas loob na tumapat kina Wang Li at iba pa. Mukhang hindi siya pangkaraniwan. Maraming mga mata ang nakatuon sa langit, kasabay ng mga bulungan. Simulan na natin. Mahalaga ang oras ko, wala akong panahon para sayangin sa inyo. Sa kalangitan, iniunat ni Yehan ang leeg at tumingin sa 7 batang Panginoon sa kanyang harapan. Ang batang ito na may putol na braso, hahamunin ba niya ang lahat ng mga iyon ng sabay-sabay? Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood. Sa narinig, biglang umatungal si Wang Li. Umalimbakay ang mga litid sa kanyang dambuhalang katawan na lampas 3 metro ang taas, at nagsitindig din ang kanyang mga balahibo. Ang mabagsik niyang mukha ay nakapagdulot ng takot sa lahat ng nakakita. Agad siyang sumugod sa direksyon ni Yehan, dala ang nakapangangilabot na puwersa. Isang suntok ang binitiwan, dumurog sa himpapawid, at tila ikinulong ang buong kalangitan. Si Wang Li ay kalahating tao at kalahating unggoy, at sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang durugan ang bundok na daang talampakan ang taas sa isang suntok. Sa lakas, maging ang baliw na tigre ay mas mababa kumpara kay Wang Li. Kasunod agad ng galaw ni Wang Li, sumugod din sina Mo Chenhua at Guang Ho. Ang tatlong anino ay mabilis at mabagsik, bawat isa ay nagpakawala ng kanilang nakamamatay na galaw. Zanggulang, baka naman hindi ka lulusob. Tanong ni Sumer kay Zanggulang na nakangiti lamang. Mga babae muna, sagot ni Zanggulang sabay kumpas ng kamay, na natiling nakangiti. Tusong lobo, malamig na tugon ni Qing Huang. Kaagad niyang pinakawalan ang kanyang pulang sibat, mabagsik at walang awa. Sumabay rin ang kanyang berdeng agila, pumwesto para sa isang sabayang atake. Hehe, tinawag kanyang masamang lobo, pero bakit pakiramdam ko mas tuso ka pa sa tunay na lobo? Nakangiting sabi ni Sumer. Sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang 2 puting tela na kanyang pinaikot sa hangin. Tulad ng 2 espiritong ahas, kumikilos ito sa mga tusong anggulo na mas nakakatakot pa kaysa sa matutulis na sandata. Sa ere, si Zanggulang lamang ang hindi pa gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, nakangiti. Ngunit sa harapan ni Yehan, ang mga atake ay parang dambuhalang lambat na bumalot sa buong kalangitan. Tila wala na siyang matatakasan. Upang tumapat sa mga nakakatakot na kalaban tulad ni Wang Li ng mag-isa, anong klaseng kakayahan mayroon ang binatang ito na may putol na braso? Sa tanawin, ang buong syudad ay nagulat. Matatag ang anyo ni Yehan. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa kanyang kamay ang isang itim na bakal na pamalo. Isa itong kalahating imperial na sandata, isa sa mga nakolekta niya. Pagdating niya sa Yaozo, sinigurado niyang huwag ilantad ang iba niyang lihim na kasanayan. Hawak ang pamalo, isang malakas na pag-ikot ng kamay ang kanyang ginawa. Ang hangin sa paligid ay gamulong na parang kulog. Unahin kita. Mula sa langit, bumagsak ang nakamamatay na hampas ng pamalo. Ang ataking iyon, na kayang yumanig ng bundok, ay bumagsak kay Wang Li na papalapit. Sa bilis, si Yehan ay mas mabilis kaysa kanila. Sa lakas, siya ay higit pa. Kay Shan Fist, punaten. Mabagsik na sigaw ni Wang Li, lumitaw ang mga litid sa kanyang noo. Ang dambuhalang kamao na kasing laki ng ulo ng tao ay sumaubong sa itim na pamalo ni Yehan. Boom! Sa banggaan ng kamao at pamalo, yumanig ang ere. Ang tunog at puwersa ay sabay na kumawala. Nanginig ang dambuhalang katawan ni Wang Li, at sa bigat ng hampas ng pamalo ni Yehan, naramdaman niya na parang mababasag ang kanyang kamao at magkakabitak ang kanyang lamang loob. Sa sumunod na sandali, umatras si Wang Li ng sunod-sunod na hakbang. Sa bawat pag-atres, may dugo na bumubulwak mula sa kanyang bibig. Sa tanawin, ang lakas ng pamalo na iyon ay nakapagpayanig sa lahat ng Yaozo. Walang hindi nakaramdam ng takot. Ang binatang may hawak ng pamalo ay tila naging hari ng mundong ito, pinaghaharian ang lahat. Napakakilabot. Isang hampas lang, at kahit si Wang Li na isang dalubhasang mandirigma ay nasugatan. Sa lakas, mas nakakatakot pa siya kaysa kay Wang Li. Kaya palang naglakas loob siyang hamanin ang mga henyo ng 6 na tribo ng mag-isa. Kabanata 2250. Nagulat ang mga tao sa buong mundo. Ang laban na nakakasimula pa lamang ay nagpasiklab ng dugo sa kanilang mga ugat. Sa isang galaw lang, natalo si Wang Li. Isang batang Panginoon na ganoon kagaling ay imposibleng matagpuan kahit sa loob ng 10-10 milya ang layo. Ngunit, habang tinalo ni Yehan si Wang Li gamit ang isang hampas ng pamalo, biglang sumulpot ang mga baging na tila makamandag na ahas na pumuno sa himpapawid sa kanyang harapan. Napakadikit ng mga baging na halos matakpan ang buong kalawakan sa tapat ni Yehan. Si Mo Chenhua iyon. Ang katawan ni Mo Chenhua ay 100 taong gulang na Ivy.
Siya ang may pinakamalawak na saklaw ng atake sa lahat ng mga batang Panginoon, at nakamamatay siya lalo na sa mga labanang panggrupo. Ang apoy ang nakapapanaglaban sa kahoy, pero sa sitwasyong ito, natural na hindi pwedeng ipakita ni Yehan ang banal na apoy ng Suzaku na nasa kanya. Habang bumabalot ang nakakatakot na atake ni Mu Chenhua kay Yehan, dumating din ang hampas ng baliw na tigre na may hawak ding bakal na pamalo. Nasugatan siya ng matindi sa naunang galaw ni Yehan, kaya alam niyang sa lakas at sandata ay hindi siya papantay. Tanging sa sandata lang siya maaaring may tsansa. Humph, pakitang gilas lang. Kahit gaano pa karami ang paraan mo, isa ka lang praying mantis na humaharang sa karwahe, durugan kita. Nagpakita ng malamig at nakakatakot na tingin si Yehan. Mabilis niyang pinagalaw ang bakal na pamalo sa kanyang kamay, naiwan ang mga anino, na tila matalim na espada na tumutusok sa mga baging sa kalangitan at winawasak ang mga ito isa-isa. Nang makita iyon, nanigas ang mga mata ni Mu Chenhua. Qinghuang, Qingying, bakit kayo nag-aatubili pa? Humph, Madonzi, hindi ko na kailangan ang paalala mo. Mariing sumanghel si Qinghuang at umatake mula sa kaliwang bahagi ni Yehan. Si Qingying naman ay may dalang mahabang sibat. Parehong nakamamatay ang mga sibat nila, parang dalawang palasong pinakawalan mula sa pana. Mula sa kanan naman ay bumagsak ang pamalo ng baliw na tigre, at hindi kalayuan, papalapit na rin ang pag-atake ni Sumer gamit ang puting seda. Sa sandaling iyon, napaligiran si Yehan ng bitag ng langit at lupa. Kung hindi siya mag-iingat, tatamaan siya ng mga Panginoong ito mula sa iba't ibang direksyon. Napakadelikado. Kahit pilitin niyang lumaban, mahirap tanggihan ang mga atake mula sa lahat ng panig. Maliban na lang kung may 3 ulo at 6 na kamay siya, imposibleng mapigilan niya ang 4 na Panginoon sa parehong sandali. Kahit makaiwas man siya, napakahirap nito. Ngunit sa gitna ng mga baging sa langit, nanatiling kalmado ang mukha ni Yehan. Totoo ngang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, ngunit sapat na ang 100 ng paglabas. Sa bilis, sobrang laki ng agwat nila sa kanya. Kuang Ho, ikaw ang maaalis muna. Biglang umikot ang katawan ni Yehan na parang isang turumpo. Tumawid siya sa kawalan, itinataas ang bakal na pamalo, at biglang ibinagsak ito sa bakal na pamalo ni Kuang Ho. Mabilis iyon na parang kidlat at ubod ng lakas. Kahit si Kuang Ho ay napamulagat sa takot. Ding! Nagbanggaan ang 2 pamalo, lumikha ng apoy at umalangaw-ngaw ang nakakatakot na pag-uga. Nanlata ang mga kamay ni Kuang Ho at nawalan ng pakiramdam. Maging ang pamalo sa kanyang kamay ay nalaglag. Hindi pa rin tumigil ang bakal na pamalo ni Yehan. Malakas itong bumagsak sa malapad na katawan ni Kuang Ho. Puff! 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 Sumambulat ang dugo mula sa kanyang bibig. Bumagsak ang katawan ni Kuang Ho pababa, winasak ang isang bahay sa lakas ng pagbagsak. Dahil sa kanyang mga sugat, nawalan na siya ng kakayahang lumaban. Hindi siya kayang tapatan ng kahit sino sa isang galaw. Kinilabutan ang lahat. Sa pagkatalo ng baliw na tigre, bagaman tila matagal ang eksena, hindi pa ito umabot ng 1 segundo. Sa iglap na iyon, nakawala si Yehan sa bitag ng langit at lupa at nagkaroon ng kalamangan, dahilan upang lalong tumindi ang pag-aalala ni na Qinghuang. Buzz! Buzz! Umalangaw-ngaw ang hangin sa langit. Para bang may kidlat sa mga paa ni Yehan, sobrang bilis na imposibleng isipin. Sa isang kisap mata, nagdilim ang paningin ni Mu Chenhua na nakokontrol ang mga baging. Biglang nasa kanyang likuran na si Yehan, parang multo. Ngayon, ikaw naman. Pagkasabi ni Yehan, nang inig ang puso ni Mu Chenhua. Bago pa siya nakagalaw, bumagsak na sa kanyang katawan ang bakal na pamalo na may bigat na 10,000 KT. Tapos na si Mu Chenhua. Ito ang sabay-sabay na pumasok sa isipan ng lahat. Nakita nila ang isang figure mula sa langit na parang bulalakaw na bumagsak pababa sa lupa.